sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo, ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Morning, Ma'am Telma. Kaya sa bawat sandali, sa iyo ako'y magpupuri. Dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Good morning, Andres de los Santos. Good morning, Tina. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Morning, Brenda. Salamat sa buhay ko ngayon. Magandang oras po dyan sa Spain, Ma'am Bel Guillermo. Ang mga pagsusumikap ko. God bless you po and peace be with you. Kaya't sa bawat sandali, sa David Asuncion Maningas Jr. ako'y Magandang umaga po sa iyo. dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Yan po. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kakape? Ito naman po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng. Malapit muli sa inyo at ating pag-usapan ng salita ng Diyos. At napakaganda nga po ng ating pinag-usapan dahil nga po, pinumpisahan po natin sa simula, doon sa Genesis chapter 1. At tiyak marami na po tayo natutunan sa mga characters ng Bible dito po sa Genesis, sa Book of Genesis. Ayan po. So, ang biyaya ng Diyos ang siyang mapapasa atin mga kakape. Magandang umaga po dito sa Asia, magandang tanghali diyan po sa Hawaii, magandang hapon diyan po sa Canada, magandang gabi diyan po sa England, diyan sa Kent, sa Sunderland. Opo, isama na natin ang Switzerland, sa Norway, pati diyan po sa Spain. Magandang madaling araw at hating gabi diyan po sa UAE, sa KSA. Lahat po kayo, nawa ang biyaya ng Diyos at ang kapayapaan ay mapapa sa atin ngayong oras na to at sa mga susunod na mga araw, susunod na mga buwan ng ating pong buhay. And in other words, na sana ang biyaya ng Diyos ay mapapa sa atin habang tayo po ay nabubuhay. Opo, magandang umaga. Meredith Delt Maningas, salamat. David Asuncion Maningas Jr., Manang Flodalisa, Alonso Salvador, dyan po sa Marikina. Magkapit bayan na naman po ito. Pasig and Marikina, magkadikit po yan. Floodway lang naman yata ang pagitan yan. Okay? Magandang tanghali. Nimbag nga malimit Aldoyo, Kita Hawaii, Manang Kulya, Reyes. At magandang oras po dyan sa Spain, Ma'am Bel Guillermo, Brenda Rosales, Nimbaga Bigat mo, Elma Harapal Conet Nilao. Good morning, Pastor, and to all kakape.
happy weekend po sa lahat. Isa pong maulan na umaga dito sa amin, hindi ko alam sa inyo, pero mainit pa rin. Hindi ko alam, maulan pero mainit. Yan po ang klima dito sa amin ngayon. Umuulan po. Ngayon, Andres de los Santos, Tina, magandang umaga. Ayan, salamat po sa inyo. At salamat sa Panginoon sa ginagawa niya sa ating pong buhay, for giving us life. Opo. Dahil buhay tayo ngayon, malakas, humihinga, malayo sa COVID. Ayan. Sana nga ang COVID na ito ay hindi na tayo pa magiging biktima nito. Sana at ang Diyos nawa ang magbigay sa atin ng lusugan, kalakasan, at hindi po tayo maapektuhan ng COVID. Opo, panahon po ng sipon ngayon. Kaya yung mga tao natatakot. Sabi nga nila, ang COVID daw dry cough. May dry cough, sakit sa lalamunan. Pag may plema, parang hindi eh. Pero no, anyway, COVID. Nakakatakot nga po talaga yan. Pero sana, ano man ang ating nararamdaman ngayon, sana malayo tayo sa COVID. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung tayo ay infected na nga ba, gano'n. Kasi nga po, alam naman natin na lahat ng tao natatakot na magpa-swab test. Ayan. Kaya ingat-ingat na lang po tayo palagi, mga kakape. Sir Rajes Sanwani, maraming salamat. Good morning. Ma'am Marilyn Ancheta Seredon, maraming salamat po. Charles Kaloya, dyan sa Pidig, magandang umaga sa iyo. Okay? Atin na pong i-commit sa ating Panginoon ang ating pong programa. Welcome po sa Morning Coffee Devotion. Muli ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi Sigagawad Paeng. Salamat sa inyo. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, Ikaw po ay aming purihin, bigyan papuri ngayong umaga ito, ngayong oras na to. Please forgive us, Lord, for the sins that we have done. Opo, patawarin po ninyo kami sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, for giving us this privilege again to be together, even online, to study your word, to listen to your word. We thank you, Lord, for giving us life, for giving us strength and good health. Kaya nga po, Panginoon, turuan po ninyo kami na magamit po ang buhay na binigay sa amin, na kayo po ay matutuwa, that we may let you use our lives serving you. Dahil alam po namin, Panginoon, na ang aming pong buhay ay may purok mo dahilan. Binigyan mo kami ng buhay para maglingkod sa inyo, para gawin ang mga kalooban mo sa aming pong buhay. It is your will for us, Lord, to be a blessing to others. And now, Lord, I pray sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, sa mga nanonood, ano man po ang kanilang sitwasyon ngayon, kung meron silang problema, meron silang mga sakit o worries patungkol sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga mahal sa buhay na malayo sa kanila, I pray, Lord, that you may please comfort them and help them, strengthen them, encourage them. Na sa lahat po ng kanilang mga ginagawa, that you may please protect them, Panginoon. Maraming salamat po. At dinadalangin din namin sa inyo, Panginoon, that you may please provide, give, yung mga kailangan po namin, lalo na po sa pagkain, para ma-sustain po ang aming pong buhay. And yet, we know and we thank the Lord for sustaining our lives. And this time, O Lord, kami po ay humihingi sa inyo na sana po inyo pong
alisin na po ang virus na to na kumakalat sa buong mundo. Yet, still, we thank you. Dahil nga po, Panginoon, alam po namin na ito ay pinintulutan ninyo para ang tao ay magsisi, para ang tao ay magsilapit sa inyo. And yet, you are not forcing people to believe in you, to trust in you. But we thank you, us, Lord, for we are here as a proof na kami po ay umaasa lang po sa inyong kapangyarihan, sa inyong kamay. We thank you very much, Lord. Nilapit po namin sa inyo, Panginoon, ang mga kaibigan, mga kamag-anak na may sakit sa oras na to. Even those who are infected already with the virus. Our friends, we pray that you may please strengthen them and give them that good health, the immune system that they need in order to combat with this virus, and they may survive from this infection. Panginoon, maraming salamat po. Kaya sa oras na to, Panginoon, nilapit po namin sa inyo ang recovery ni Sir Nemesio Alipio Jr. Patuloy pa kayo magtrabaho sa kanya, Panginoon. Kay Manong Rafael Ragasa, complete recovery po kay Auntie Marilyn Araca Alonso, Manang Irene Laborte, Manong Ilyong Asuncion, Chiki Alonso, kay Delberto Jong Cañete. Ganoon din po, Panginoon, si Ma'am Evangeline Buendia, Geraldine Manuel, Trinidad Cabigon, sa kapatid po, Panginoon, ni Sir Rajes Anwani, na nangailangan po ng kalakasan, recovery. And we thank you very much, Lord, for the hope that you have given to the boy that lost his one eye. Nadalangin namin sa Panginoon that you please comfort him and their families. Maraming salamat po. At nilapit din po namin sa inyo si Sir Alcaraz at saka si Sir Ernesto Jose sa kanilang pong pagre-recover, that you will please, Lord, strengthen them. Maraming salamat po. And continue, Lord, to please comfort the family of the Quintana. Ganoon din po, Panginoon, ang Asidera family dyan po sa Bacara. Maraming salamat po for what you are doing in our lives, na pwede kaming lumapit sa inyo anytime through prayer. Maraming salamat po. At ngayon po, nilapit din po namin sa inyo si Ma'am May Aljen, si General Shah, sa kanya pong kalagayan, that you may please strengthen them, bless them, protect them, and provide their needs. Maraming salamat po. Maraming salamat po, even, Lord, for the problems that we have, for the troubles, sa lahat po, Panginoon, ng mga pagsubok, sa lahat po, Panginoon, ng mga bagay-bagay na dumating po sa aming buhay, which hindi po namin magustuhan, but we thank you, Lord, because we know at ang mga bagay-bagay na ito dinala mo sa aming buhay para kami matuto at lalong maging matatag sa aming pananampalataya sa inyo. Please bless the churches, Lord, the missions, sa lahat po ng mga kaibigan ko, ng mga pastor, and the ministers, at sa lahat po, Panginoon, ng mga nagpapagal para maiabot ang ebanghelyo sa mga hindi pa nakakilala sa inyo. At you may please protect them and use them mightily, O Lord. At ngayong umagang ito, ngayong oras na ito, I pray na anuman po ang mga request ng mga kasama ko ngayon, na gusto nilang hingin sa inyo, anuman po ang kanilang pong mga request, that you please listen to them. Please protect all the frontliners, Lord, around the globe. Opo. Mga nagtrabaho sa hospital, sa mga opisina, sa mga palengke, opo, sa mga seamen, sa mga OFWs, sa mga immigrants, mga dual citizens, opo, mga domestic helpers,
OFWs, lahat po sila, Panginoon. And even sa mga naglalayag sa dagat, we pray that you may protect them. Maraming salamat po. Ngayon po, dito po sa Pilipinas, we pray that you may please protect our loved ones. Maraming salamat sa pagkakataong ito na kahit ano po, pwede namin ilapis sa inyo. Pero hinihiling po namin, Panginoon, na lahat po ng aming mga hinaing, lahat po ng hinihingi sa inyo ay sana po dumating po sa inyong trono at salamat po sa inyong magiging kasagutan sa mga to. Maraming salamat po. Muli, Panginoon. Kay Christine at Nilao, lagi po kayo magtrabaho sa kanya, Panginoon. And please, Lord, that your mercy will be seen to their officers. Maraming salamat po. And bless also their families. Sa mga nag-aaral, please, Lord, give them wisdom. At sa mga teachers, give them patience and good health, Panginoon. Maraming salamat po. Give them wisdom, also, Lord, to our country. Please protect us all. Protect our president down to our mayor. Hanggang dito po sa mga sa aming po mga barangay. Bless the officers, Lord. Maraming salamat po. And please give also strength to the constituents and give us that heart to obey or to follow the guidelines for our health, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat po. Again, please bless all the viewers and all the listeners. At sa mga magbe-birthday po ngayon, please, Lord, bless them, encourage them, uplift them, Panginoon. Kahit na ganito ang sitwasyon, we can still thank you for what you are doing because kami po ay malakas at buhay pa ngayong araw na to. Maraming salamat po, Panginoon. Dito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kakape. Maraming salamat sa inyo. And yun nga po, ang ating pong devotion ngayong umagang ito ay kadugtong pa rin ng ating pong story about Joseph. Napakaganda nga po ng pick natin ngayon dahil dito natin makita, as you can see the caption, the title of our message or our devotion this morning is about the reunion. Ayan, reunion. Pag sinabi natin reunion, napakasaya nun, di ba? Pero tingnan natin, ano ba itong reunion na sinasabi dito? As we can see. Okay, comment lang po kayo mga kape at mamaya-maya po babasahin po natin yan. Maya-maya. Sarap magkape. Pero aminin ko, umuulan ngayon dito. Pero mainit ang panahon. Kakaiba yun, ano? Sige, update muna tayo saglit. Mga kakape. Dito si Ilocos Norte. Anong nangyayari sa Ilocos Norte ngayon when it comes to COVID-19? Ayan. So, ayan. Kahapon po. Naiulat sa ating pong page sa Provincial Government of Ilocos Norte page. Meron pong 5 nadagdag na bagong biktima ng COVID-19 dito sa Ilocos Norte. And we have heard yesterday, mga kakape, na marami ang nadagdag kahapon at karamihan, anong isang araw, karamihan from Taway. At ngayon po, dito naman sa Lawag, Barangay 54A, Lawag City, isa pong apo from frontliner. Ayan, mga frontliner na po natatamaan, mga apur. Kasi sila talaga yung nasa harap eh. Yan, isang 28 years old, taga Barangay 54A, sa Lagi Sahil to eh. Di ba Sonny Boy? Sonny Boy, nandiyan ka ba? Okay, si Sonny Boy taga 54 Barangay Lagi Sahil. Sonny Boy, ingat ka palagi diyan. Bumalik na naman ang COVID sa inyo. Okay? At dito sa Nalasik Paway, Nagbakalan Paway, Sangladan Paway, ayan, mga yan, halos taga-Paway na lahat na ito. Ang mga 5 nadagdag kahapon, 4 from Paway, at isa from Lawag City. Kaya ingat tayo mga
kakape. Sa lahat man ng dako ng mundo, kailangan nating mag-ingat. Kailangan natin, this is a pandemic. Kaya napakahalaga na mag-ingat po tayo palagi. Ayan po. So, we will proceed now mga kakape sa ating pong devotion. Okay po ba ang audio natin mga kakape? Medyo maingay po kasi ngayon dito dahil sa ulan, sa bubong po. Dariyon yun. Ito na nga po. Dariyon yun. Yung pagsama-sama at pagkita-kita ng magkakapatid. Ito yung ating pag-uusapan ngayon. Pero bago tayo mapunta ron, ano yung mga nangyari? Bago pinakilala ni Joseph ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid na sobrang nang-api sa kanya. Ayan, sobrang nang-api sa kanya. Ano maging istorya nito? As we have seen and we have heard yesterday, mga kape, na si Joseph nga po ay na-promote na and he became the governor of the land of Egypt. In other words, siya po yung deputy ng hari ng Pharaoh, ni Pharaoh. Siya po ay pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa lupa o sa lupain, sa bayan, sa bansang Ehipto. Ayan, sa Egypt. He became the governor. So, kung tingnan natin yung outline natin, lahat puro P eh. From Papa's boy to the pit. Ayan. Siya po ay tinapon sa hukay. At siya po ay binenta. Napunta ay Potiphar, the general. At dahil sa may ron daw siyang ginawa na hindi naman totoo, siya ay nakulong. So, to the prison. Papa's boy, to the pit, to Potiphar, to prison. At ang sumunod, sa lahat ng mga pinuntahan ni Joseph, sa mga ups and downs ni Joseph, makita natin, as the Bible says, but God was with Joseph. Meron ba akong sinabing Moses? Okay, Joseph. Kung may nasabi akong Moses kanina, pasensya na po. Very advanced naman yung nasabi ko. Okay? So, ayan. From Pharaoh, nung napunta kay Pharaoh, at sinabi yung kahulugan ng panaginip niya when it comes to these 7 fat cows and 7 sickly cows. At saka yung a stalk with 7 ears of corn. At saka yung stalk with withered ears na kinain nila ang mga maratabang ito. At ito nga po, God gave wisdom to Joseph as he interpret the dream of Pharaoh. At ito nga po, at dahil sa kanyang ginawa, and Joseph was promoted to be the governor of the land of Egypt. Kaya napunta siya sa palasyo ngayon. Ang ganda-ganda ng istorya. From Papa's boy to the pit, to Potiphar, to prison, to Pharaoh, to the palace. Ayun na. At ito na nga ang nangyari. At nagkaroon ng drought. Nagkaroon ng drought sa buong mundo. At siyempre, ang Egypt po nakapaganda. Dahil nga po, for 7 years, sila po ay umani ng sobra-sobra. Abundance of harvest. Ayan po ang nangyari doon sa Egypt. And here comes the drought, tagtuyot. At siyempre pag may tagtuyot, mga kakape, nandyan po yan taggutom. Dumating po ang kagutuman sa buong mundo. But Egypt was full. Ibig sabihin, hindi sila nagkukulang dahil marami nga silang naipon. According to what the dream of Pharaoh, yung kanyang kahulugan, na nga, yun nga po. And because they did what Joseph told Pharaoh, kaya na-bless po ng todo-todo ang Egypto that time. So dumating po yung famine o yung tagtuyot o taggutom sa panahon
na dumating at doon sa lugar ng Canaan kung saan nandoon at nakatira ang pamilya ni Joseph. Sa Genesis chapter 42, and when Jacob saw that there was corn in Egypt, Jacob said unto his sons, why do ye look upon one upon another? Bakit kayo nagtutulala diyan? Ba't kayo nagtitingin ng mga anak ko? Sabi ni Jacob, o sabi ni Israel. Pumayo kayo, manda kayo, umalis kayo, pumunta kayo sa Egypt at bumili kayo ng pagkain natin. At dahil sa taggutom ako, gutumang ito, dahil sa tagtuyot na ito, mamamatay tayong lahat. So what happened? Ganito po ang istorya. So yung 10 kapatid ni Joseph, inutusan ni Israel o ni Jacob na papunta sa Egypt para bumili ng corn o ng trigo, mais. Ayan po. At naiwan sa kanya si Benjamin, ang bunsong anak ni Jacob na kapatid ni Joseph. Sa nanay nilang si Raquel. At dumating nga po sila doon sa Egypt. Sa chapter 42 verse 6 ang sabi, and Joseph was the governor over the land. And he it was that sold to all the people of the land. So yung tagapangasiwa. Si Joseph yung tagapangasiwa ng lahat ng kanilang stock. At siya yung pinupuntahan ng mga dayuhan para bumili ng trigo o ng mais, ng grains. And Joseph's brethren came and bowed down themselves before him with their faces to the earth. Ayan na nga po. So, mapapansin nyo, o maalala nyo, one of the dreams of Joseph when he was still 15 or 17 years old. Nung sinabi niya yung tungkol dito. And here it is. The fulfillment of Joseph's dream. Ito na yon, yung panaginip niya noon. Na dumating yung kanyang mga kapatid at siya ay ginalang. Sila ay nagpatira pa sa harapan ni Joseph. And Joseph saw his brethren, and he knew them, but made himself strange unto them, and spake roughly. Ayan, ito na si Raf. And he spake roughly unto them. So yung kanyang pagsasalita sa kanila, harsh, magaspang, kumbaga, siya ay parang matapang, masungit sa kanila. Hindi siya nakipag-usap sa kanila ng maayos. At sinabi niya sa kanila, anong ginagawa niyo ito? Saan kayo nanggaling? Sabi niya, nanggaling po kami, Panginoon, doon sa lupain ng bayan ng Canaan. At nagpunta po kami rito para bumili po ng pagkain. Dahil tagtuyot po doon at wala po kami makain. At dito nalaman namin na maraming pagkain, kaya napunta kami rito sa inyong lugar, Governor. Si Joseph po, itinago niya ang kanyang identity. Because siyempre, iba yung mga costumes nila doon sa Egypt. Alam naman natin to, natatakpan yung kanilang ulo. Ayan, at iba yung kanilang mga helmet, ganun-ganon. Hindi nila mamukhaan si Joseph. Pero Joseph know them. And Joseph remembered the dreams which he dreamed of them. And said unto them, sabi niya sa kanila, mga espya kayo, mga tik-tik kayo. Ayan. Mga tik-tik kayo rito, ba't kayo nagpunta rito? Siguro pumunta kayo rito para malaman nyo ang aming mga resources. Baka may balak kayo na pag nakawan kami, parang mga tik-tik kayo. Mga espya kayo. Ano nga, sinabi nila, hindi po kami espya, Panginoon, Governor. Napunta kami rito dahil nga po marami kaming magkakapatid. 12 kaming magkakapatid, at meron kaming tatay na nandun at naghihintay sa amin. At yung isa ay wala na. Yung isa ay patay na. Yung bunso ay nandun kasama ng tatay namin. Yun ang pagkasabi nila. Ay hindi, mga espya kayo. Mga espya kayo. Kaya dapat kayo makulong. At ang mangyari ganito,
para maniwala ako na hindi kayo espya, isa sa inyo ang babalik doon at kukunin ang inyong kapatid na bunso para maniwala ako kung totoong sinasabi ninyo. Pero hindi sila pumayag dito, gusto nila umuwi lahat eh. Kaya ang ginawa ni Joseph sa kanila, ikinulong sila for 3 days. Nandun na sila, nakakulong na sila. Mamamatay kayo dito dahil kayo ay espya. Pero dahil si Joseph alam niya ang totoo, after 3 days, binalikan niya ang mga magkakapatid. Sige, ganito ang gagawin natin Uwi na kayo dahil alam kong taggutom ngayon at tagtuyo. Pero isa sa inyo ang may iwan. Para pagdating ng panahon, pagbabalik kayo dito, dapat kumpleto na kayo. Dapat idadalhin nyo yung inyong bunsong kapatid. Siyempre, kung maalala ninyo, si Joseph at saka si Benjamin, magkapatid talaga yan sa ina. Sila talaga na-miss niya yung kanyang kapatid. Pero siya nagpakilala. So this is what happened. Pagkatapos ng 3 araw, ang ginawa ni Joseph, sinabi niya sa kanyang mga utosan, ibigay niyo sa kanila ang kanilang binibili. Pero ibalik ninyo ang kanilang kabayaran doon sa kanilang mga sako, sa kanya-kanyang mga sako. Ganun nga po ang ginawa ni Joseph at ginawa ng kanyang mga alagad, mga servants, mga utosan. At umuwi nga sila at naiwan si Simeon. Si Simeon po ang naiwan sa kulungan. At umuwi yung siya, pumunta sa kanilang tatay. At nang sila ay doon po sa daan pauwi, at sila po ay naglad sa isang bahay tulugan dahil nga po medyo malayo-layo rin ang kanilang lalakarin with their donkeys o with their asses, yung kanilang pong mga asno, yung kanilang mga kabayo. Okay, sabi natin kabayo. Naglalakad lang sila at malayo-layo rin at sila ay natulog. Sila ay natulog sa isang bahay tuluyan. At isa sa kanila, binuksan ang kanilang pong sako. And he found out that the money was there. Yung pinambili niya ng kanyang pong daladalang pagkain, nandun yung pera. Kaya sinabi niya sa kanila, uy, bumalik sa akin, nandito yung bayad ko. Nandito yung bayad ko. Ano gagawin natin? Ayun. Gaya nga ng sabi ni Ruben, yung pangalan nila, nung nandun pa sila sa palasyo. Ito na nga bang sinasabi ko sa inyo eh. Ito na ang sinasabi ko sa inyo. Kung bakit kasi ginawa nyo sa inyong kapatid, sa ating kapatid, sinabi ko sa inyo, huwag niyong patayin, huwag niyong gawan ng masama ang kapatid niyong si Joseph. Ngayon, ito, kailangan na nating magdusa dahil sa ginawa rin sa kanya. Narinig ni Joseph yun noon. Narinig ni Joseph yun because he understand Hebrew. He understand Hebrew. But hindi nila alam na si Joseph ay naintindihan nila because when Joseph dealt with them doon po sa palasyo, meron po siyang interpreter. Hindi siya maunawaan. Kunwari na hindi niya alam yung sinasabi nila. But he talked with them with interpreter. Ngayon po, ngayon na. Ito na problema na sila. Bumalik yung pera. At kinabukasan, nagpatuloy silang pauwi. At nireport nila kay Jacob, kay Israel, at sa kanilang tatay ang nangyari. Ito nangyari. Alam niya na meron kaming na 12 kaming magkakapatid. At isa ay wala na, patay na. At ang bunso ay nandito. Ang gusto ng gobernador doon na napakasungit, napakahars sa amin. Gusto niyang dalhin namin ang bunso nating si Benjamin at si Simeon nandun. At nung i-unload nila, nung binuksan nila lahat ng kanilang mga daladang sako, nandun lahat yung pera nila. Kaya sabi ni Jacob sa kanila, sabi ni Israel sa kanila, iba tong nararamdaman ko. Huwag niyong gagalawin yung pera na yan. At isang araw, na babalik kayo doon, magdadala kayo ng doble na pera. Balik nyo.
ibalik nyo yung perang bumalik sa inyo. Dahil ito ay may kakaibang ibig sabihin. May masama akong pakiramdam dito. Kaya pagkatapos ng ilang mga buwan, sabi natin ilang mo, kawawa naman si Simeon, naiwan doon nakakulong. Naubos ang kanilang stock at kailangan na nilang bumalik. At nakiusap ang anak ni Jacob, ang anak ni Israel sa kanya. Hindi kami pwedeng bumalik doon, tatay, ama. Hindi kami pwedeng bumalik doon kung hindi namin kasama si Benjamin. Dahil yan ang sinabi ng governor. Hindi pwede. Hindi kami harapin noon. Baka ikukulong kami lahat doon, hindi maniwala sa aming sinasabi. Na mapapatunayan niya nagsisinungaling kami pag hindi namin dadalhin si Benjamin. So ganoon na nga po, to cut the story short, pinayagan din ni Jacob ang kanyang bunsong anak na pumunta doon sa Ehipto. And at dinoble nila ang perang dala-dala at ibalik yung perang bumalik sa kanila. At nang dumating sila doon, yun na, nakita ni Joseph ang kanyang kapatid. And yet, ito ang kakaibang nangyari. Sinabi niya sa kanilang mga servants, sa kanilang mga utusan, sabihin niyo sa kanila, mag-ready sila. At pagdating ko, mamayang hapon, kami ay magkaharap-harap na kakain sa bahay. At ito ay dumating nga, at ito nga ay narinig at napagsabihan ng mga kapatid ni Joseph. At sila nagtataka, naku, mamamatay na tayo dito. Ano kayang gagawin sa atin? Doon na tayo sa bahay niya pinapatuloy. Baka lahat tayo mamamatay na. Ano ba to? Ayan, nagsisisihan na naman sila patungkol sa kanilang nagawa noon kay Joseph. Nagsisisihan sila. At pagkatapos ko ng hapon ng trabaho ni Joseph, pag uwi ng bahay, pinaghanda niya ang kanyang mga utusan para sila magkaharap-harap na kumain. And they ate together. At sinabi na Panginoon, noong kami first time na pumunta dito, ay yung pera na pinambili namin ng trigo, nandun po sa aming mga sako. Hindi po namin alam kung sino naglagay. Pero dala-dala po namin ngayon yung bayad. At nagdala din kami ng dagdag na halaga para pambili ng panibago na aming pong makakain at dadalhin sa aming pong bayan. And Joseph told them, yung mga dumating sa inyo, yung mga sinasabi nyo na sa sako nyo, sa inyo yun, mga regalo sa inyo yun, parang ganon. But ito na nga po ang nangyari. Nandun na sila at nagkakainan at kumakain. Hindi nila talaga mamukhaan itong si Joseph. And Joseph gave them gift. Rinagaluhan sila. Isa-isa. Pero kay Benjamin, 5 ang kanyang binigay. Yon, kakaiba no? Kakaiba. Bakit parang hindi naman yata nagre-revenge itong si ano? Hindi siya naghihigante, no? Pero sa isip ng mga magkakapatid, takot sila. Kasama nila, pinalabas din si Simeon para sumalo sa kanya. Para sila ay maging kasalo nila sa pagkain. At pagkatapos noon, ito na. Kinausap ni Joseph ang kanyang mga alagad, mga utusan. Kargahan nyo yung kanilang mga sako. At doon sa bunso, ilagay nyo doon yung gintong tasa ko. Doon sa sako ng bunso. Sa sako ni Benjamin. At yun na nga. Umuwi na sila. At habang nandun sa daan, kinausap ni Joseph ang kanyang mga servants. Habulin nyo sila. Tapos, sabihin nyo sa kanila ito, bakit nyo ginawan ng masama ang governor na gumawa sa inyo ng kabutihan at may nawawala doon sa bahay ni Joseph.
sa bahay ni governor. Hindi lang sinabi si Joseph, of course. Sa bahay ni governor. And that was happened. As yung mga magkakapatid ay pauwi. At pauwi. Ito na. Hinabol ng mga servants ni Joseph. At sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ginawa ng masama ang governor na gumawa sa inyo ng kabutihan? May nawawala sa kanyang bahay. Kailangan namin tignan sa inyong mga sako. And all of them hastily, nagmamadali silang bumaba at binaba ang kanilang mga sako at binuksan nila, bilis-bilis nila binuksan yung mga sako nila. Wala silang makita. Wala. Tingnan mo, wala kaming kinuha. Wala kami. Pero pagdating doon sa sako ni Benjamin, nakita doon yung gintong kopa, gintong tasa, gintong baso ni Joseph ng governor. Kaya doon umiyak na sila. Hindi na alam ang gagawin nila. Bakit mo ito ginawa? Bakit mo kinuha? Benjamin, bakit ka kumuha ng ganito? Yan sinabi na hindi, wala akong alam dyan. Nagsisisihan na naman sila. Ito na, mamamatay na tayo lahat. Kaya bumalik sila. Pinulit nila yung kanilang mga damit bilang tandaan ng kanilang pagsisisi sa nangyari. At bumalik sila kay Joseph. At sila ay nagpatira pa. Sila ay nag-bow down kay Joseph. At hindi na mapigilan ni Joseph ang sarili. Umiyak na siya. Pero umalis. At bumalik sa kanila. At sinabi niya sa kanila, ako si Joseph, ang kapatid nyo, na ibinenta nyo at napunta rito sa Ehipto. At ako ngayon ang nasa harapan ninyo. Di sila makapaniwala. At kanyang kinonfirm sa kanila, ako ang inyong kapatid. At doon na sila nag-iyakan. And that's the reunion. Nag-iyakan sila at sinabi niya, ako ay dinala ng Panginoon dito para ma-preserba kayo. Para may makakain kayo. Para ang anak ng Israel, anak ng ang pamilya natin ay mag-survive sa famine na ito. At lahat na nangyari sa akin, kinalimutan ko na. Napatawad ko na kayong lahat. And when this news and when this incident was heard in Egypt at dumating kay Pero, sinabi ni Pero kay Joseph, mga kapatid mo pala yan. Sige, sabihin mo sa kanila na pwede silang tumira dito. Dalhin mo sila lahat dito sa Egypt at bibigyan ko kayo ng lupa, matabang lupa, para doon kayo manirahan dito sa loob ng Egypt. And that was happened. Mga kakape, sinabi sa kanila, umalis na kayo, umuwi na kayo, at dalhin nyo rito ang tatay natin. At lahat-lahat ng mga ari-arian niya doon. Lahat-lahat at dalhin dito at dito kayo manirahan. Dahil sa taggutom, para kayo ay mag-survive. And that was happened, mga kape. Napakagandang reunion. Parang isang istorya na gawa-gawa ng tao. Pero ang totoo, ito ang nangyari. The history of Israel. At doon nga po sila tumira sa Egypt. Hanggang sa susunod na kabanata. Okay, ano ang ating lesson dito? Ano ang ating lesson? Mga kakape, ito na. So yung ating outline, napakaganda. From ups and downs of Joseph. From Papa's boy to the pit. To Potiphar, to prison, to Pharaoh, and to the palace. At ito na nga po ang istorya ni Joseph
at ang kanyang mga kapatid. Ano ang lesson natin dito, mga kakape? Ano ang makikita natin dito? Napakahalaga na ating alamin ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil nga po, when God promised their father, ang ama ng pananampalataya na si Abraham, nung sinabi niya kay Abraham, I will make you the father of many nations. At yung pangako ng Diyos na yon, na sinabi niya lahat ng magbe-bless sa iyo ay i-bless ko rin. Lahat ng maging biyaya sa iyo ay i-bless ko rin. At lahat ng lalaban sa iyo ay nakalaban ko rin. Yan sinabi ng Panginoon. At sabi niya kay Abraham noon, I will make thy seeds like the sands of the sea and like the numbers of the stars. Pero sinabi, hanggang dumating kay Isaac, yun din ang blessing na ibinigay ng Diyos sa kanila. At ito ay napunta kay Jacob. And here comes the 12 tribes, the 12 children of Israel that na bumuo sa nasyon ng Israel. And the promise of God will always be done. That's every time na mayroon pong mangyari according to what God wants to be done. Kahit na ang tao ay nagkamali at ginawa niyang kanyang kagustuhan, kahit na parang mali yung mga nangyayari, but still the sovereignty of God, dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kanyang plano, yun pa rin ang mangyayari kahit anong gawin. Katulad nga halimbawa, mga kakape, when Jesus was sent by God to come here, and when the devil wants to kill Jesus, at dumating nga po yung time na siya po ay nabayubay sa cross. At ang akala ni Satanas, panalo na siya. But after 3 days, what happened? Siya ay nabuhay na muli. And that is the sovereignty of God. Kahit anong gawin ng dyablo para sirain yung plano ng Diyos, hindi siya nagwawagi at hindi siya magwawagi. And that's how powerful God is. And salamat sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran na lahat po ng nangyayari sa ating mong buhay. Gaya po ang sinabi ng key verse natin ngayon. Dito sa Genesis chapter 50 verse 20. But as for you, sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, sa inyo, nung ginawa niyo ako ng kasamaan, nung minaltrato niyo ako, nung ginawa niyo ako ng hindi maganda, pero sa harapan ng Diyos, ito ay para sa akin ikabubuti. To bring to pass as it is this day, to save much people alive. Dahil sa ginawa ninyo, ang Panginoon pa rin ang nagwagi. Ginawa ninyo ang masakit sa akin, ako ay inyong inaboso at inlupusta anuman ang ginawa nyo sa aking mali. Napatawad ko na kayo. Dahil alam ko lahat ng mga nangyari sa akin ay para sa aking bubuti. Para ako ay kanyang gamitin para ma-preserve ang Israel. Yun ang sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. So, in application, mga kakape, anumang nangyayari sa ating bubuhay, whether we like it or not, nagugustuhan man natin o hindi, mapamasama man yan, o nasa mabuti, let us always thank God. Dahil ang plano ng Diyos sa ating pong buhay ay mangyayari at mangyayari. Handaan po natin yan. Kahit anong mangyayari sa atin, we need to thank God and always be ready to forgive kahit anong sinasabi o ginagawa ng tao sa atin. Salamat sa Panginoon. Yan po ang ating pong devotion. Ngayong umaga ito, napaaga po tayo. And it says in the Bible, in Romans chapter 8 verse 28, naipost ko na po sa Facebook. At ito pong sinabi, that, and we know that all things work together for good to them that love God.
and to them who are the called according to His purpose. Okay? Dahil sa nangyari ito, as God give us life, as God allowed us to live, let us always remember that we need to forgive our offenders. Dahil nga po, ang sabi ng Diyos, kung hindi po tayo marunong magpatawad sa ating kapwa, sa kanilang ginawa sa atin, God will never forgive us also sa ating mga kasalanan. Kaya, napakahalaga, mga kakape, isipin natin yung mga taong nag-alipusta sa atin, yung mga umabuso sa atin, yung mga nagmaltrato sa atin. Isipin natin, ang sabi ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, patawarin natin sila. And we can have this peace of mind and joy within. Pero bago ang lahat, bago tayo magtatapos sa ating pong devotion, ang oras po natin ay 6:23. Meron lang akong katanungan sa inyo lahat. Ang Diyos po, alam natin na mapagmahal. Because God is love. Mahal na mahal niya tayo. Pero ang tanong, sigurado ka na ba na pag ikaw ay papanaw sa mundong ibabaw, ay sa langit ka pupunta? Maaaring ang sagot mo, siguro, oo, o hindi mo alam. Pero ang sabi ng Diyos, mga kakape, ang sinasabi ng Diyos, as God loved us so much, He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believeth Him, sa lahat ng manampalataya sa Kanya, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Hindi na sila mapaparusahan at bigyan niya ng buhay na walang hanggan. The Bible says we are all sinners. Tayong lahat ay makasala at tayong lahat ay makasalanan. At dahil sa ating kasalanan, tayo po ay mapaparusahan sa impyerno. That is the reason why God sent His only begotten Son for us. Dahil nga po tayo po ay makasalanan at mapaparusahan sa impyerno. And we cannot do anything to save ourselves. My religion cannot help me. Your religion cannot help you. My good works cannot help me to be saved. Your good works cannot. Even in baptism, hindi ka po na maliligtas niyan. Ang makapagliligtas lang po sa atin ay walang iba, kundi si Jesucristo. Walang labis, walang kulang. Siya po ay kompleto na. Ang kailangan lang natin gawin ay manampalataya sa Kanya. Tanggapin natin si Jesus dahil we call Him tagapagligtas. We call Him Savior. Bakit? Dahil sa totoo, siya po ay nagsalba sa atin mula sa kapahamakan doon sa impyerno. That's why we are calling Him a Savior. And truly, He is our Savior. Dahil kung ikaw ay tatanggap kay Kristo, gagawin niya ang kanyang pangako. Dahil ang pangako niya, bibigyan niya tayo ng karapatang maging anak niya, maging parte, maging kabilang sa pamilya ng Diyos. At sa umagang ito, pag hindi mo pa tinanggap si Jesus sa buhay mo, bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, nauna ang oras para ibigay mo sa Kanya ang iyong tiwala, ang iyong pananampalataya. Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. As the Bible says, sa lahat ng nagsitanggap sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Gusto mo bang tanggapin si Jesus ngayon sa buhay mo? Gusto mo bang imbitahan si Jesus sa buhay mo para ikaw ay maligtas at makasigurado ka ng langit? Dahil nga po, yan po ang pangako ng Diyos na sa lahat na nagsitanggap sa Kanya at magsisitanggap sa Kanya ay binibigyan niya at binigyan niya ng buhay na walang hanggan. If this morning you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, why not pray with me? Manalangin tayo, sumunod ka sa panalangin na nanggagaling sa inyong puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at mapaparusahan sa impyerno. Binubuksan ko po ang aking puso para sa inyo. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Salamat
sa pagpapatawad mo sa aking kasalanan. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. At mula ngayon, turuan mo ako na mamuhay para sa inyo. Maraming salamat po sa kaligtasan. Mulit-muli, Panginoong Hesus. Sa pananampalataya, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus ngayon sa buhay mo, I should say congratulations. Dahil nga po, ang kaligtasan ay nagagaling lamang sa Kanya. Wala nang iba. Kaya ngayong umagang ito, salamat muli sa inyo, sa inyong pagsama ngayong araw na ito. And tandaan natin, meron dahilan kung bakit ka niligtas ng Diyos. Para maging saksi ka rin sa iba. Sabihin mo sa kanila, i-share mo sa kanila ang kaligtasang natanggap mo dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa moral lessons and even for the spiritual lessons na ibinigay mo sa amin ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Bless all the viewers, bless all the listeners, na ang aming pong mga natutunan, turuan niyo po kami na ito po ay aming pong may apply sa aming pong buhay, nang sa ganon kayo po ay matutuwa, masisiyahan habang nandito kami sa ibabaw ng lupa. Dahil someday and one day, you will call us to be with you. And we don't know when. But as we are still alive and we have still these privileges, opportunities, we will serve you. We will be a witness po para sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. From the langit, please bless all the viewers and bless all the birthday celebrants. Please bless them and give them good health and more birthdays to come. Maraming salamat po, Panginoon. Ibalik mo muli kami balik mo muli kami bukas sa aming pong pagsama-sama sa Morning Coffee Devotion. Maraming salamat po. Bless all the viewers at lahat po kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat mga kakape. Ang oras po natin, ayan, umabot na naman tayo sa 6:30. Kantayin na natin at patugtugin natin ang birthday song para sa mga birthday celebrants ngayong umagang ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. So, sino mga birthdays ngayon? Meron ba kayong mga gustong batiin? Happy anniversary kay Brother Johnson at saka kay Sister Sanyata. Ngayon yung petsa dyan po sa Hawaii. Yung petsa kahapon dito ay petsa ngayon dun sa Hawaii, dyan sa Hawaii. Kaya happy anniversary kay Brother Johnson ay Sister Sanyata. Happy anniversary sa inyo. Happy birthday to Cherry Ann Julian Felipe. Happy birthday kay Leonardo Cubar. Happy birthday kay Jaylin B. Castillo, kay Mylene Manuel, kay Clever Kahigal, kay Neil Domingo, kay Jocelyn Tariman Corpos. Ayan, ang ating Lady Tanod. Jocelyn Tariman Corpos, happy birthday. Kay Sir Ruben Alonso, pangalan ng aming pong kagawad. Jonathan Mumanglag, Desi Salvador, Sister Desi Salvador, happy birthday sa iyo. Ayan, isang Chinese, hindi ko alam yan, no? Hindi ko mabasa pa sila. Jessica Alonso, kay Kate Antoinette Cudal, kay Jessica Alonso Milyare, kay Alexis Cudal, kay Princess Dayan Romero. Happy birthday sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po. Ang saya naman ng reunion nila, no? Maraming salamat sa Panginoon sa buhay ni Joseph. At meron pa rin tayong mapapakinggan at matutunan bukas pagdating po pa rin sa buhay ni Joseph. Parang narinig ko ang sarili kong sinasabi kong Moses. Joseph. Maraming salamat po. Kasi parang si Moses nang susunod sa kwento eh. Tignan natin. Okay, happy birthday sa inyong lahat. Maraming salamat po.
Salamat sa Mina Pascual, Princess Lagua Marcos, Sherolyn Gumayagay Asuncion, maraming salamat. Mercy Ragasa, maraming salamat manang. Good morning, Brother Rafi. It is easy to forgive, but it takes time to forget. At totoo po yan. It takes time to heal. Thank you very much for that. Yes, opo, totoo po yan. But as long as we forgive and we let God, just let God do the healing process. Gawin lang natin ang nararapat. Maraming salamat po for that compliment, manang Mercy. Dante Asuncion, maraming salamat po. Nelson Asuncion Alagao, maraming salamat. Engineer Ellis Corpus, maraming salamat. Maribel Coloma Bansipra, maraming salamat po. Eli Vilariano Consial, maraming salamat po. Uncle Eli Ros Ana Asuncion, Ledor Asuncion, maraming salamat. Manang Rodel, Nenita Hernando, maraming salamat. Manang din sa Hawaii. Romel Juan, maraming salamat. Bayaw Kate Rivera Arcolado, maraming salamat Kate. Edwin Agkawili, maraming salamat. Manong kay Manang Mercy, kay Manang Mirna, maraming salamat. Manang Mirna Munoz, Miriam Tapek dyan sa Hawaii, kumusta ni Uncle? Tita, amin kayo tita, kumusta kayo? Auntie, lahat kayo, Auntie Karing, Auntie Ilyo, Uncle Ilyong, maraming salamat. Chas Kabingas de la Cruz, maraming salamat sa iyo. Good morning. Irene Respiso Domingo, ito na yon, yung sinasabi ni Nanang kahapon, si Ate Irene. Maraming salamat Ate Irene Respiso Domingo, maraming salamat po. Chas Louis Respiso, maraming salamat po. Manang Louis, Malin Castillo Alonso Ipag, maraming salamat. Jeff Alonso Cas, maraming salamat. Manang Linda Gawat, maraming salamat. Telma Harapal Colet Nilaw, Marilyn Raca Alonso, Romaldo Rivera de Bar, Jinky of course, Manong Willie Reynon, maraming salamat. Nicanor Bendero II, maraming salamat. Cons, God bless you. Samuel Sammy Alonso Angkel, maraming salamat po. Juicy Makapulay, maraming salamat. Marilyn Ancheta Herradon, maraming salamat. Imelda Marcos Paguyo, maraming salamat po. Manang Marco, Imelda Francis Sanuani, thank you very much. Lahat kayo dyan, nakasama namin. Charles Rakuya, Meredith Maningas, Manang Merling, Ate Merling, Joseph David Asuncion Maningas Jr., maraming salamat. Fordelisa Alonso Salvador, Fordelisa Asuncion, maraming salamat. Manang Jenny Ragasa, maraming salamat. Manang Julia Reyes dyan sa Hawaii. Bel Guillermo dyan po sa Spain, maraming salamat po. Brenda Rosales and Judy, of course, maraming salamat. Judy Rosales at Andres de los Santos Tina, maraming salamat po. Ang oras po natin 6:34. Ayun na po, tandaan po natin, ano man mayari sa ating buong buhay, patawarin po natin yung mga taong nagkasala sa atin. It takes time to heal, but we can forgive them now in order for us to have a clear conscience, and we can help them also as we help ourselves. Tandaan po natin yan. Yan po ang kalooban ng Diyos. Let us forgive. Kagaya po ng story, anong ginawa kay Joseph na mali sa kanya ng kanyang mga kapatid, God meant it for good, para po ma-preserve ang land o ang bayan ng Israel. Maraming salamat sa inyo. Muli, ito si Brother Rafi Kagawad Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo, alam pong sitwasyon ng ating buhay or circumstances ng ating buhay na pupunta sa atin, let us always seek God. Urahin po natin ang Diyos. God first. Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, pray for our community, pray for our country, let us pray for the world. God bless us all, mabuhay, and I love you. Manong Franklin Simeon, maraming salamat po.